Magandang araw sa inyong lahat, sa aking mga tagapakinig at sa aking guro na si Ginoong Jonel Claraa. Alam niyo ba na ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, tinatayang mayroong 18 milyong Pilipino ang itinuturing na may problema sa pagbabasa. Ibig sabihin, kahit na sila ay marunong bumasa at sumulat ng mga simpleng salita, hindi sapat ang kanilang kakayahan upang magamit ito ng mabisa sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Tulad ng pag-intindi sa mga simpleng instruksyon, pagbabasa ng mga resibo, o pagpuna ng mga forum. Sa ating bansa, na patuloy na naglalayon na pag-unlad, ito ay seryosong issue. Ang functional illiteracy ay hindi lamang tungkol sa kakulangan ng kaalaman. Ito ay hadlang sa pag-unlad ng individual, ng pamilya, at ng buong komunidad. Kung ating iisipin, paano magkakaroon ng magandang trabaho ang isang tao kung hindi niya naunawaan ang simpleng dokumento? Paano siya makakaboto ng maayos kung hindi niya alam ang platform ng mga kandidato? Paano siya makakatulong sa pag-aaral ng kanyang mga anak kung siya mismo ay nahihirapan sa pag-unawa? Ang functional illiteracy ay hindi isang sakit na walang lunas. Subalit, ito ay nangangailangan ng tiyak na aksyon mula sa gobyerno, sa mga paaralan at sa mga NGO. At higit sa lahat mula sa atin bilang mga mamayanan. Kailangan nating palakasin ang mga programang konektado sa pagbabasa para sa mga matatanda. Bigyan ng mas malaking pagkakataon sa edukasyon ang mga nasa laylayan. Gamitin natin ang makabagong teknolohiya upang maabot ang mga komunidad na wala pang akses sa formal na sistema ng edukasyon. At higit sa lahat, huwag tayong mahihiya sa ating mga kakulangan sa kaalaman. Sa halip, yakapin ang pagkakataong matuto anuman ang ating edad o kalagayan. Mga kababayan, ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa dami ng infrastruktura o laki ng ekonomiya. Ito ay nasukat sa kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. At ang unang hakbang tungo sa magandang kalidad ng buhay ay ang pagkakaroon ng kaalaman at pag-unawa. Kung gusto nating umunlad ang ating bansa, kinakailangan walang maiwan. Lalo na ang mga 18 milyong Pilipino na nangangailangan ng gabay, edukasyon, at pagkakataon. Maraming salamat. Naway makapagsimula tayo ng hakbang patungo sa isang matalino at mas edukado at mas maunlad na